Pinusala na talaga ang peace rally ng Maisog from Bulacan to Tacloban. And it wasn't really successful. Of course, dahil hinarangan ito ng mga minions ni Vangag. Like Alfred Romualdez na kamag-anak ni Vangag. At ito namang mayor ng Bustos, Bulacan na si Mayor Iskol. So, same pattern ang ginawa nila. Hinarangan ng malalaking trucks before the day. At ayon kay Mayor Romualdez, ang rason niya ay ang pagharang ng mga trucks ay para daw to prevent sa darating na flood sa kanilang bayan. Alfred Romualdez, tell it to the Marines. At kamakailan lang nagpahayag si Romualdez sa programa ni Mike Abe na isa ring sip-sip sa administrasyong Bangag. Ang rason niya ay ang mga tao daw doon sa Tacloban ay mas minabuti raw mag-attend sa fiesta na maka-juice raw kaysa naman daw sa nagmumurang rally. Talaga ba o binayaran mo na, Romualdez, para gurgurin mo sila? Yun ang totoo. Pati raw yung gustong sumama doon ay ginurgur din ni Romualdez. Pero dapat alam ng mga taong bayan doon at manindigan sila kung sino talaga tumulong sa kanila. Unang mayor na dumating sa kanilang bayan nung kasagsagan ng Yolanda. Kaya pakinggan natin ang pahayag ni Tokmol na isa ring ipal. Under the governor yan. So, we do not have any say kung anong ilalagay mo dyan at anong hindi mo ilalagay dyan. I am just presuming that the provincial government put heavy equipment there, maybe in ready to respond to this bad weather, no? But I don't have any control. So ngayon ay talagang sinundan ni BBM ang footsteps ng kanyang ama, ang pagbusal ng kalayaan sa pamamahayag. So wala na tayong karapatan na supilin ang kanilang pagkakamali. Kung binusalan man tayo sa malayang pagpapahayag, ay umalma na ang ating mga kapwa kababayan na nasa bansang Amerika. Laban kay Dayunyor. Mas mabuti pa ang ibang bansa ay nakakaintindi ng salitang human rights. Itong si Dayunyor ay nagdudunong-dunungan pero ob-ob naman. Kaya ang suporta para sa mga Duterte ay abot hanggang sulok ng daigdig. Kaya malapit na ang katapusan mo. Kamakailan lang ay naganap ang Walk for Freedom of Hakbang Maisog in the largest independence parade outside the Philippines. That was held in New York City just a few days ago. At pinangunahan ito ng dating Executive Secretary na si Attorney Vic Rodriguez and of course ang bagong nahalal na presidente ngayon ng Maisog na si Attorney Valera na kamakailan lang ay bumitaw sa pagsuporta kay BBM Valera. Ay, naman hindi ko siya ma-end kasi 229 ang viewers. Okay. Salamat po sa mga nanonood ng aming masaya at napaka-successful na parada ng SBS New York at ang Hakbang ng Maisog USA. Salamat po sa mga nanonood. Ako po si Atty. Valera, ang acting presidente ng Hakbang Maisog USA at SBS New York. At kasama ko po ang ating masipag na Secretary General na si Jocelyn Cambaya. Sana po ay tuloy-tuloy po tayo sa pagsuporta sa pambansang kilusan at gagamitin natin ang mga mapayapang paraan para magprotesta po tayo upang bigyan lakas at respeto ang ating saligang batas, lalong-lalo na ang ating karapatan sa malayang pananalita at sa isang pagtitipon na malaya at mapayapa. Salamat po. Salamat, Rena! Salamat ulit.
So dito na rin makikita ang difference ng malayang pamamahayag sa bawat bansa. At ito'y nasa ating batas na tuluyan ng kinitil ng administrasyong ito. At ito'y hindi na makatarungan. Ito'y isang pang-aapi sa taong bayan. At kamakailan lang ay nagpahayag itong Cebu Governor na si Gwendolyn Garcia at kumalas na ito sa partido ni PRRD. Na isa rin itong sip-sip o ginamit ang mga Duterte nung kasagsagan ng eleksyon. At ito'y nanalo. At ngayon, ang anak nito ay isang secretary ng tourism. So, no wonder. Just today, Cebu Governor Gwen Garcia showed members of the media that she has tendered her resignation as member of the Partido Democrático Pilipino or PDP. This political party, which used to be led by former President Rodrigo Duterte, affixed to the acronym Laban or Lakas ng Bayan at the end. In her letter, Garcia said that the recent events in their party made it clear to her that she can no longer continue her membership within the political party, and she pertains to the complaints filed by Independent Cebu City Mayor Michael Rama against the office of the President regarding her strong stance towards the building of a bus rapid transit station in front of the Cebu provincial capital. To recall, Garcia has been really very strong in her stand that no structure should obstruct the Cebu provincial capital and that she is just trying to preserve the cultural heritage of the structure and the people of Cebu as well. She said that the complaint filed by Rama has created an irreconcilable conflict, and also because Rama sits as PDP's vice president for the Visayas. Garcia further explains that she only wants to safeguard the constituents of Cebu and that it is no longer good for her to continue her membership within the party, saying that it is inimical to both the party and herself. Garcia still expressed her gratitude to the party and the opportunities that it has presented to herself and for the people of Cebu. As of this time, she is yet to disclose her next political party as the May 2025 polls near. For context, Garcia also used to be part of the United National Alliance or UNA before she So, alam na to kung anong ibig sabihin nito. Lahat halos governor ng Pilipinas ay nililigawan na ni Bangag o hinarangan na ni Bangag ang mga gobernador sa bawat probinsya para sa next election. Uulat, what's new? Sa hindi pa nakapag-subscribe, follow, and share. Huwag niyong kalimutan na tangkilikin upang patuloy na makapaghatid ako ng magandang balita.